Aklat ng Mga Awit chapter 11. Ano po? At ito nga po ay ang pinakikita po na dito sa pagbabasa po natin sa chapter 11 ay ito po yung sabi nga po ang pinakantema po dito sa kabuuan ng hanggang verse 7, maiksi po ang mga unang tala, ang mga unang chapter ng yung ating po aklat ng mga awit, maiksi lang po, pero pagdating po sa bandang gitna, naghahabaan na po yun, So, ayan po. Dito po ang pinakantema po dito ay sabi nga po sa ating chapter 11 ay God's rule provides stability in the midst of panic. Dahil nung sulatin po ito ni Haring David, ay siya po ay nasa panahon na kung saan ay maraming persecution siyang nararanasan. Kaya po sa bawat istorya, alam po makikita po natin mga kapatid, na kung saan ay tayo po ay open. Dahil ating nga po nasaksihan natin mula po sa aklat ng mga hari, simula po nung siya i-anoint, andun nga po nakita po natin kung gaano ang ginawa ni Haring David yung kanyang istorya sa kanyang buhay. Kaya po dito po sa aklat ng mga awit 11, pinakita po dito kung paano siya po ay nasa gitna po siya ng kaguluhan. Pero andun nga po sa ating pag-aaral, makita po natin kung gaano siya nagtiwala at paano niya hinarap ang mga problema niya sa buhay sa panahong ito. Kaya nga po siya patuloy na sa kanyang ating pong paglilimi, sa ating pag-meditate, makita po natin na sa kanya pong lahat ng struggle niya, lahat ng history, yung kasaysayan, journey ng kanyang buhay, ay lagi niyang isinusulat dahil yun nga din po isang katangian ni Haring David na kung saan mula po sa kanyang pagiging pastol nung siya binatilupat nung siya po ay anoint ni Samuel, ay andun na nga po na lagi niya nating makikita ang kanyang mga ginagawa dahil siya nga po isang manunulat din po. Bukod sa siya maraming katangian, nung bata pa lamang, andun na nga po, maalam na siya sa pag-awit, sa pagsusulat, kaya makita po natin kung paano natin madidescend kung gaano sabi nga po ay siya napakalapit sa puso ng ating Panginoon. In spite na po siya ay nagkasala, nagkamali, nagkaroon siya ng adultery, pero andun pa rin po nasa kanya pong paglapit sa ating Panginoon. Yun po kung sa'y nakita natin yung pagpapakumbaba niya at inaamin niya yung kanyang pagkukulang at nasulat din naman po yan sa aklat ng mga awit chapter 52. So tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nga sa langit, purihin kami sampa ito po yung araw na iyong ginawa upang ang iyong mga salita ay amin nga po tuloy na ma-meditate, mapag-aralan, na sa bawat paghihimaymay ng bawat verses nito, God, ay tunay nga po, God, na ikaw po ang Diyos na mangusap sa bawat isa. Lord, alam po namin na sa bawat tahanan po namin, kung ikaw po ay narito bukas ang aming mga linya ng aming pag-aaral, kung andun nga po na welcome ka po namin sa bawat tahanan namin, O God, dahil ang Espiritu ng Diyos, ang iyong kapangyarihan through the power of the Holy Spirit is upon us because you are in omnipresent God. Ikaw yung Diyos na kung saan nasa lahat ng lugar. Kaya minsan pa, Amad, ang iyong pagbisita sa bawat tahanan namin, ikaw nga po ang aming dinadakila sa luwalhati. Lord, gamitin mo lamang po ako as a mouthpiece of your words, Panginoon, at ikaw din po ang magbibigay ng kaliwanagan, ng pagpapalalim, pagpapalawak, pangunawa sa aking mga kapatid na narito, Panginoon. We have a 16 participant for today, Panginoon, at hawakan mo nga po ang linya ng aming mga koneksyon, Panginoon. Dalangin nga po namin, O God, na maging malinaw, maliwanag ang mga salita mo maipahayag ko, Panginoon. Use me as a mouthpiece for your words for today, Panginoon. Salamat po, God. Tunay na ikaw po ang aming pinupuri, dinadakila, niluluwalhati. Sa pangalan po na Panginoong Jesus, Amen and Amen. O ayan, purihin po ating Panginoon. Sabi nga po dito, ito nga po yung sa ating pong pag-aaral, ay ito po makita po natin kung paano naging stable sa pakabila ng kanyang mga pagsubok. Kay Haring David sa panahong ito ay hindi po siya natinag. Andun pa rin makita po natin ang pagtitiwala niya sa ating Panginoon kung ano mong problema kanyang harapin, andun pagpapakita na kung saan ay siya nagtitiwala at nananalig sa ating Panginoon. Kumbaga sa ngayon po, parang yun po ipinakikita din sa ating, pakikita na kung saan sa kabila ng ating mga chaos in life, mga makakaguluhan, problema, sakit, karamdaman, ang pagpapakita pong ito na tayo tunay na Diyos lamang ang ating pagtiwalaan. Panaligan na siya yung may magagawa sa kabila ng mga nagaganap. So sabi po dito, sa verse 1 to 4, gagamitin ko po ang ating, nagbasa po kanina sa atin sa Pilipino, dito po sa NIV, sabi po dito, in the Lord I take refuge, how then can you say to me, flee like a bird to your mountain? So dito po makita po natin na kung saan ito po si David na kung saan ay he was forced to flee safety several times. Makita po natin mula pa nga po nung siya ay
Kaya Haring Saul ay lagi nga po siya na kung saan ay lagi pang ang buhay po niya parang laging nasa panganib. Ano po? Kaya nga po dito na kung saan yung andun nga po nasaksihan natin na kung saan si Haring Saul ay gusto siyang patayin at maraming pagkakataon na pwede siyang gumante pero hindi niya yung binigyan ng pagkakataon. Bakit? Andun nga po yung kanyang banal takot, pagsunod sa ating Panginoon, pagrespeto, dahil alam niya, nung panahon niya, si Saul ay hari. Ini-anoint din po, inilangisan din po, katundo ng kanyang respeto at paggalang. Singkahulugan din po sa buhay po natin, mga kapatid, na kung saan ang isang nakatagapanguna ng isang iglesia, dapat meron po tayong pagrespeto at paggalang. Whatever the shortcoming ng isang lingkod ng Diyos, hindi po nagkamali ang Diyos na piliin ang ating pong mga pastor o ating mga tagapagsalita, tagapanguna, evangelist, mga propeta, na kung sa igalang natin sila. Kasi yung po nakita natin kay Haring Saul, kay David, ano po, na kung saan sabi nga po, being a God's anointed king did not make him immune to injustice and hatred from others. Kahit nga po siya in-anoint ng ating Panginoon dahil nasaksihan po natin sa Samuel na kung saan ay Book of Samuel, na kung saan ay pinapunta ng ating Panginoon sa Samuel para po siya ay langisan. Ina-anoint po siya at the age na kung saan siguro mga 17 years old pa lang, nung siya ay anoint ng ni Samuel nung panahon yun dahil itinalaga na siya ng ating Panginoon para maging hari in the future. Pero andun nga po na kung saan ay yung pagiging injustice, dahil nakita nga po natin, ang naging kalaban nga po din niya ay si Saul, yung kanyang anak, yung mga anak niya na si Absalom na nagrebelde din sa kanya, at iba pang mga kaaway niya, kasi nga po, sabi nga po natin, na pag-aralan natin, kaya nga po hindi siya ginamit ng Panginoon para magtayo ng templo, yung marangyang templo ay dahil nga po sabi ng ating Panginoon sa kanya ay siya lang yung maghahanda na mga gagamitin na ginawa naman niya ng buong kalakasan, buong katapatan at lahat ng gamit ay inihanda niya. Dahil sabi nga po ng ating Panginoon, yung kamay niya ay madugo. Bakit? Kasi nga po siya ay nakipagdigma. Wala akong marami siyang kumbagay napatay na kung sa'y kaaway. Kaya sabi ng ating Panginoon, ng ating Ama, na kung saan hindi ikaw magtatayo ng templo, kundi ang anak mo. Kasi nga po ay, siya po ay yung matapang na nakikipagdigma noong panahong iyon. Kaya nga sabi nga po dito ay, anointing king, siya po ay nilangis ang yan na kung saan ay magiging hari, ay hindi po siya naging immune sa injustice and hatred from others. Sa kabila na siya po ini-anoint na, marami pong nagalit sa kanya, marami nakipag-away sa kanya, maraming pagkakataon na inaway siya. Sabi ko nga po, si Haring Saul, at sa Haring Saul, ganyan din po yung kanyang anak na nagrebelde din sa kanya. Kaya ito pong aklat na ito ay sinulat niya na kung saan ay sa panahon na siya po ay hinahanting ni Saul, ni Haring Saul ng panahon yun, at makikita po natin yon sa unang Samuel chapter 18 to 31. So, hindi na po natin yung babalkan dahil napag-aralan na po natin. Kung atin lang pong i-meditate, doon po nakita natin kung paano struggle na naranasan ni David noong siya po ay inaaway ni Saul. Dahil nga po si Saul may inggit at the same time ay merong ibang espiritu sa kanya. Kaya marami po pakaranasan. Sabi nga po, na-immune siya sa injustice, sa hindi makatarong ng mga pangyayari at galit sa kanya. During the days of Absalom, yung po si Absalom na nagrebelde sa kanya, makikita din po natin ito sa 2 Samuel chapter 15 to 18 din po. So sa dalawang pangyayaring ito, ay andun nga po ay David fled, but not as if was lost. Siya po ay yung kinakasan niya yung ganong mga pagkangyari, pagkakataon na siya po ay talaga tinutugis ni Absalom at ni Saul. So iba't ibang pagkakataon po ito, hindi naman sabay. At andun nga po, dahil andun nga po na kung saan ay sa 2 Samuel, yung kay Absalom, 2 Samuel 15 to 18, at yung kay Saul ay sa 1 Samuel chapter 18 to 31. Napag-aralan na, natakil na po natin ito previously. Habi nga po, sa dalawang pagkakataong ito, andun nga po na tinakasan ni David ang lahat ng ito, pero hindi po siya nawala sa paningin ng ating Panginoon. Sabi nga po kasi, dahil alam niya, our God is a God of control. Andun pa rin sa pagtakas ng mga sa pagtakas niya, sa tumutugis sa kanya, alam niya andun ang Diyos na kung saan ay He is a God of control. So, sa atin pong pamumuhay mga kapatid, sa mga sitwasyon na hindi natin po inaasahan, ayan po, marami tayo nagpapatotoo kasama mga kapatid na may mga karamdaman, mga problema sa pamilya, mga kakulangan finances,
Pero sabi nga po, dapat pagtiwalaan po natin, araw-araw nating napapakinggan, na yung pagtitiwala, pananalig sa ating Panginoon ang magpapalakas sa atin upang malampasan po natin yung ganitong mga problema sa buhay. Ano po? Dahil sabi nga po, being a Christian is not a bed of roses. Pagiging Kristiyano po natin ay hindi po tayo talagang makakalaya sa mga problema, sakit, kawalan, dahil ito po yung pagbibigay ng Panginoon, pinapahintulot ng ating Diyos para po tayo patuloy na maging matatag at manalig sa Kanya. Ano po? Lalo na po na tayo naglilingkod sa Kanya sa kapanahunan. Ano po? So, ayan po. Sabi nga po dito, while David wisely avoided trouble, he did not fearfully run away from his trouble. Ano? Bagamat sabi nga po, kung saan dahil alam niya ang Diyos ay God of control, andun nga po ay naandun yung wisdom niya na kung saan ay kung paano niya maiiwasan ang mga pagsubok na ito sa buhay niya. Ano po? At andun nga po na hindi po siya natakot sa pag-aiwas na ito, sa mga trouble na ito, hindi siya natakot dahil alam niya andun ang patnubay at gabay ng Panginoon. Ano, para bang makikita po natin na sa mga problemang ito kanyang tinatakasan, makikita po natin sa kapanahunan na yung sinabi sa Roma 8:28 na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kasama po natin. So ngayon din po sa atin, mga kapatid, sa panahong ito, ano? Sa lahat po ng ating mga encounter, ano po, sa pamilya, sa ating pong hanap buhay, sa ating kapaligiran, ayan po sa ating bansa, dagdag na po natin, kaguluhan nagaganap sa ating bansa, at ngayon din po sa ibang na kung saan ay nangyari, gaya nga po yung mga lindol na yan, sa atin po, tayo po ay nagiging, kumbaga, ay kontrolado ng ating Panginoon na lahat ng ito, kaya tayo, na mananampalatayang lumalalim sa Kanya, alam natin, ito ay parte ng end times. Kaya po yung pananalig, patitiwala natin sa ating Panginoon, hindi po tayo natatakot, dapat tayo po wala ng takot. Kundi pag dumating yung mga bagay na hindi natin inaasahan, sabi, Lord, ito po ay sign na talagang we are living in the end times. Pero ito pa rin ang Diyos na magkokontrol sa lahat ng pagkakataon. Di po baga. So, dawa, gano'n po ang maging kaating mga pangangatwiran sa ating pong mga buhay spiritual pag dumaranas po tayo ng iba't ibang struggle sa buhay po natin. Ano po, mga kayos, yung mga kaguluhan yan po ay kayang i-control ng ating Panginoon. As long as na ang ating pananalig at pananampalataya ay hindi nawawala at patuloy na naandun yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po dito sa verse 1 to 4 na ito ng ating po pinag-aaralan, sabi nga po, okay, basahin ko po ulit sa Tagalog. Sa ating wika. Ano po? Sa wikang Pilipino. Sabi nga po kasi yung iba wag daw po Tagalog kasi meron pong ibang dialect tayo kaya dapat sa ating wikang Pilipino ang dapat sabihin natin dahil meron tayong Ilocano, Bicol, kaya dapat pag sinasabi hindi Tagalog kundi sa ating wikang Pilipino. Okay, sabi po sa chapter 3, anong magagawa ng mabuting tao kung pati saligan ng kanyang pag-asa gumuho ng ganap at wala ng saysay? Ang Diyos na si Yahweh ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon na trono. At magbuhat doon, ipinagmamasdan na lahat ng tao, walang maililingid anuman ang gawin sa lahat ng tao. Ano po? Ako dito pa nakita po natin, David seems to be speaking to those who are advising him to run from his enemy. Marami po siya kasing mga kasama na kung saan ay tumakas na kayo, Haring David, baka kayo patayin ang inyong mga kalaban. Ano? Sabi nga po, marami nagsasabi sa kanya yung kanyang mga allies na kung sa'yo sinasabi dahil andun nga po yung suporta sa kanya. Pero sabi nga po, andun yung pananampalataya ni David. David faith contrasted dramatically with the fear of the advisor who tell him to flee. So hindi po niya pinakinggan na siya ay lumaya o tumakbo pala, kumbagay, hindi niya tinakbuhan yung mga kung sa'y umaaway sa kanya. Ang ginagawa lang po niya ay nagtatago lang siya pero hindi siya totally na tinatakasan yung mga ganong umaaway sa kanya. Ano po, makita po natin na kung saan ay noong si Saul ay kung saan ay malapit na nga kung gusto nga patayin ni David dahil siya nga po hinahabol niya kung anong at gusto siyang patayin. Pero doon sa pagkakataon na kung sa'yo nagtago si Haring David, nagtatago lang siya, di ba kinuha pa niya, ginupit pa niya yung laylayan ng David ni Saul, nagpapatunay na malapit siya, na kayang-kaya niyang patayin yung gustong humabol sa kanya, pero hindi po niya ginawa. Ano po? So, nakikita po natin talaga yung katangian karakter ni David, kung paano niya nire-respeto ang mga tao na kung saan ay tinawag ng Panginoon din po, na kung saan nire-respeto na yung kanyang ginagawa, basta po at kita po natin, yung kanyang integridad na pagiging lingkod ng Panginoon, respeto sa mga namumuno, na kung sa'y singkahulugan din po sa atin. Kasi sa maraming pagkakataon,
bilang isang pastor na kung saan nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, naranasan po namin na laitin, pagtawanan, pagsara ng pinto, kumbaga kung ano sabihin, yung po bagang kinakausap mo, kakausapin ng malumanay, ay hindi ka, yun naranasan ko yun, kinakausap mo siya, tinalikuran ka, kinakausap pa pero nakatalikod. Yung gano'n pong mga bagay. Pero dahil tayo po'y nakakaunawa, papanalangin na alam po natin ng mga gano'ng tao dahil sila nga po ay sabihin natin na kung saan mangmang, hindi po nila kilala, hindi po nila alam kung paano, sabi nga po ni Pedro, sa atin po ay magkaroon tayo ng pagrespeto at paggalang sa ating kapwa. Ano po, pero bilang isang lingkod ng Diyos, ang isipin na lang natin ay masigit pa yung palalait na ginawa ng unang panahon sa ating Panginoong Hesus at ito po ay kalingkingan lang sa ating po karanasan sa panahong ito. Ano po? So, ayan po. Faith in God keeps us from losing hope and help us to resist fear. Ano po? Yun daw po pananampalataya natin sa ating Panginoon ay nanatili na kung saan andun yung ating pag-asa at alisin, makakatulong para alisin anuman takot at kaba sa buhay po natin. Ano po? Ayan nga po, makita po natin, we are living in the last day, yung nanganap nga po kung saan ay kung tayo sa current event, na yung sa Myanmar, kung anong nangyari sa kanila lindol na napakalakas, kaya nga po ngayon sa balita dito sa atin, na kung saan sinasabi na pwede dumating sa atin yung 8 point something na shape na paglindol. But somehow, tayo mga Kristiyano, hindi natin po yun inaangkin, di po baga? At sasabihin natin, papanalangin natin sa ating Panginoon, Lord, take control sa aming bansa. Diba? Dahil meron tayong weapon, alam natin, meron tayong sandata. Ano yun? Yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Meron tayong banal na dugo ni Jesus. Meron tayong pangalan ni Jesus. Meron tayong matapat na Diyos na kung saan, pag tayo nananalangin, alam natin, ay noon nga si Abraham, di ba, solo lang siyang humihingi ng panalangin sa ating Ama. Di ba, nagsosolo lang siya, ipanalangin niya Sodoma at Gomora. Lord, pwede po ba kahit 5 po, may matuwid? Hindi gugunawin mo ba sa Sodoma at Gomora? Sabi niya, hindi. Hanggang sa 10, ay nakita, walang matuwid ng panahon yun. Pero hindi naman natin tayo na matuwid siya ngayon dahil tayo nagkakamali pa rin, nagkakasala, dahil tayo Kristiyano na, dahil nakatira pa din tayo sa mundong ito. Pero, ang meron tayo, yung pananampalataya, yung pag-asa natin sa Panginoon. May pananalig tayo, pananampalataya sa ating Ama. Sa pamagitan natin, Panginoong Jesus, na tinanggap natin bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay po natin. Kaya nga po, we have grace and mercy sa ating Panginoon. Kaya po yung mga nagaganap na yan, okay, pwedeng maganap po yun na kung saan ay maganap, pero makontrol ng Panginoon. Dahil may mercy and grace ng ating Panginoon. Kaya nga po, we are living by grace. Sabi nga po sa Ephesians 2, chapter 2, 8 and 9, di po baga? Yung grasang yun, pero wag naman po nating abusuhin yung grace and mercy ng ating Panginoon. Gumawa tayo ayon sa naisin ng ating Panginoon. Yung puso natin, tayo sumunod sa kanyang mga laws, kanyang mga batas. Dapat yung pong sa pag-aaral natin, I'm so blessed nga po kasi ang dami na, sabi nga po sa ating mga kapatid na kung saan ay tunay na wag po naman sana sa online lang natin nakikita. Ano po, dapat i-apply po natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Makita sa atin talaga yung tayo, yung liwanag at asin at ilaw ng sanlibutan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Dahil alam naman ng Diyos ang alaman ng puso natin. Alam ng Diyos kung tayo totoo sa Kanya sa ating pananampalataya. Alam ng Diyos yung laman ng puso at isipan natin kung wala na ba tayong yung hatred, bitterness, yung sama ng loob, binanakit. Dapat diba sinabi po yan sa Epeso, sinabi yan sa Colosas na ang isang mananampalataya ay dapat na kung saan ay wala na yung galit, poot, sama ng loob, inggit, diba? At ang nasa atin na po dapat nananahan na ang siyam na bunga ng banal na espiritu. Yun po yung isang nakita ko na kung saan tayo ay talagang didinggin ng Panginoon ng bawat hiling at samo natin. Kung yung sensya dito sa ating bansa nagsasabi, baka dumating yung ganong mga intensity kasi nga po yung nangyari na kung saan ay paglindol sa Myanmar, ay nga pa naghahanda ang ating mga kung saan pinaghahandaan. Pero andito tayo mga kapatid na tayo mga Kristiyano, isang puso't damdamin na mananalangan, sumasama sa ating Panginoon na siya may magagawa sa hindi kayang gawin ng tao. Na pwedeng i-control ng ating Panginoon na hindi pwedeng maganap sa atin, hindi na kaya niyang gawin na hindi maganap yung ganong mga sinasabing the big one. Ano po? Dahil ako talagang Lord, sinasabi, ang Diyos natin ay tunay ang matapat. Kaya pag tayo patuloy nagpapakumbaba sa Kanya, andun yung Kanyang habag. Kaya nga po, yung pag-ibig niya sa atin, di po baga, yun ang tinitingnan natin. Kaya nga po yung John 3:16, yung pag-ibig niya sa atin, na ibinigay sa ating Panginoong Jesus. Eh di, ganun din po sa ating pananampalataya.
Lord, wag po naman maganap sa amin ang naganap. O kaya i-control mo po ang mga bagay na kung saan hindi namin inaasahan. Ano po, kaya nga po we are blessed dahil sa panahong ito tayo lalo natin nakikilala ang ating Panginoon. Ano po, lalo pa niya pinakikilala ang ating Panginoon, yung kanyang hiwaga, na kanyang salita. Sabi po dito, David advisor were afraid because they saw only frightening circumstances and crumbling foundation. So, yung kanyang mga allies ni David, yung kanyang mga advisor, sila po yung natatakot. Takot na takot sila kung ano magaganap kay Haring Saul, kay David. Ano po, pero David was comforted and optimistic because he knew God was greater than anything his enemy could bring against him. Ano po? So, dapat ganigin po ang mga panuntunan natin, mga kapatid. Na tayo po maging kagaya ni Haring David. Comforted siya. Kumbaga, nandun yung kanyang pananampalataya. Sabi nga, siya ay optimistic. Yung baga positibo ang kanyang pananaw. Na kung saan sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon ay alam niya na ang Panginoon ay mas dakila sa kanyang mga kaaway na kung saan siya yung magiging tagapagtanggol. Ano po? Dahil nga po siya ay anointed ni God at sinabi din sa aklat ng mga awit na sinabi nga po ay na kung saan sinabi nga po na kung saan ay don't touch my anointed one, na kung saan kung tayo ay patuloy na kasama ng ating Panginoon, meron tayong tagapagtanggol. Ano po? Kasi kung titingnan po natin, dito po sa sinabi dito, sabi nga po kasi, David has comforted and optimistic because he knew God is greater than anything his enemies could bring against him. Sabi po kasi sa chapter 7 ng ating pong aklat ng mga awit na ating pong napagnilayan na verse 10, sabi po dito, ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat, ang lahat ng masuniring sa iyo ay naililigtas. Ano po? Kaya nga po yung pagsunod natin sa batas ng ating Panginoon, yung pagsunod sa kanyang mga utos, napakahalaga po yung sarap ng ating Panginoon kasi sabi nga po na dito sa chapter 10, chapter 7 verse 10, ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ano po? Sinabi din po yan sa verse 16 ng aklat din po ng mga awit, verse 1. Sabi po dito, Diyos, ako'y ingatan mo ang iyong lingkod, ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo ay dumudulog. O di po baga? Kaya nga po yung paglapit natin sa ating Panginoon ay andun yung assurance natin at tayo ay ang Panginoon ang siyang mag-iingat sa atin. Ano po? Sa lahat ng trouble, sa lahat ng pangaganap, ang ating pong Diyos ang siyang mag-iingat sa atin at magkokontrol sa lahat ng panahon. Okay, sa verse 4, sabi po sa verse 4, ang Diyos na si Yahweh ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang naliligit anuman ang gawin ng lahat ng ito. So tayo po yun. Pinagmamasdan ng ating Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Sabi po dito, when the foundation are shaking and you wish you could hide, remember that God is still in control. Ano po, sa lahat ng panahon, ang Diyos po natin ang nakakapag-control. Yung mga pundasyon natin, ano po, alimbawa nga po, okay, sa literal na pundasyon na isang tahanan o isang gusali. Pag nga po ang isang gusali ay tunay na nga po na kung saan ay marami po nagaganap ngayon, yung naganap na tulay doon sa bagay sa Nueva Ecija, na kung saan ay bumagsak. Dahil bakit? Ang pundasyon ay hindi maayos. Ano po? Pero sa atin naman pananampalataya, dapat yung pundasyon natin ay maging matatag. Ito po yung ating kung saan ay atin pong pundasyon, yung pananalig at pananampalataya na ano maganap, hindi tayo nasi-shake. Meron tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. At andun nga po na kung saan ay alalahanin daw po natin na ang ating Panginoon ay God of control. Sabi, His power is not diminished in any turn of event. Hindi po nawawala ang kapangyarihan ng ating Panginoon anumang maganap sa ating kapaligiran. Nothing happened without His knowledge and permission. Wala pong nagaganap sa pangyayari sa ating kapaligiran nang hindi kalooban ng ating Panginoon. Makita po natin, pagkatapos natin mapag-aralan si Aklat ng Job, diba? Lahat ng naganap sa kanya, ikalooban, nakita ng Panginoon, yung kanyang paghihirap, pagkawala ng kanyang kayamanan, ng kanyang mga anak, at siya'y nagkaroon ng sugat, na halos kung saan ay ikamatay niya. Pero lahat ng yun ay kapahintulatan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi pa natin, lagi ko natin sinasabi, our God is God of control at tayo namang mananampalataya, wala tayong gawin kundi manalangin, magtiwala
at ang pag-asa natin ay lagi iangkla natin sa ating Panginoon. Nothing happened without the knowledge and permission of God. When you feel like running away, run to God. Wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang ating Panginoon lamang sa panahon na kung saan tayo po ay nagkakaroon ng mga problema. Hindi tayo tatakbo sa mga kung sino-sinong tao lamang, pero directly sa atin pong vertically yung ating Panginoon na tatawagin natin. At minsan kailangan horizontal yung kapwa natin. But somehow, first of all, foremost and first of all, dapat Diyos muna ang ating tatawagan. Pag halimbawa may sakit, na po tayo lalapit agad, o lalapit, baka sana wala na pong malapit sa albularyo, O kaya pag may kakulangan sa pera, huwag na po tayo lalapit sa Bombay. Baka sabihin niya, kasi pastora, kasi hindi mo naman naranasan. Hindi po. Yun po yung sinabi ng Bible. Yun po ang ating susundin. Mananalangin muna tayo sa kahigan. Kung ano pa tayo, anong pangailangan natin, si Lord muna ating hahanapin. Siya po muna ating kukonsultahin. At yun po, gagawa ang Panginoon ng kapamaraan na mamukat may tao lalapit sa iyo. May mga mukat may mag-aabot sa iyo. So yun po yung himala. Dahil bakit? Nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga po, when you feel like running away, run to God. He will restore justice and goodness on the earth and His good time. Siya po yung nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay na kabutihan sa ating mga pangailangan. Siya po yung tumutugon at pinangako naman niya sa kanyang salita. Na kung saan sabi nga po yung mga ibig pinakakain sa parang, yung mga bulaklak, ay kanyang pinalalago, ay how much more tayo na nilikhang kawangis niya. How much more na tayo nilikha mula sa kanyang mga kamay na hindi sa salita, kundi hinugisan ng kanyang mapagpalang kamay. Kaya yung pagtitiwala, pananalig natin sa ating Panginoon, ibigay po natin yung the best. Sa verse 5, huwag po niyo kumbagay, huwag tayo nag-aalinlangan, huwag po na tayo na kung saan ay meron, kung saan ay pagtatanong, kundi ganap po natin na kung saan ay nagkakaroon tayo ng kung saan ay kakulangan sa kaalaman sa ating Panginoon. Yan, nadidistract po ako doon sa mga message na nadating. Ayan, sa verse 5, lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat, namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ayan, diba? Makita po natin, God does not preserve believers from difficult circumstances, but He tests both the righteous and the wicked. Okay, tayo po ay alam na po natin yun. Tayo po ay hindi naiad sa puwera sa mga persecution and trials. Kagaya din po ng mga walang relasyon sa ating Panginoon. Dapat na kung saan makita po natin na kung saan ay tayo po ay the more na tayo po, wag po natin anuhin na tayo na pagkako kasi lagi smooth sailing ang buhay natin. Abay, tayo po ay mag-isip-isip. Hindi po maganda lagi smooth sailing ang ating buhay. Dapat talaga mayroon dumadaan po tayo sa mga persecution, trials, para doon po makita natin na ako talagang ang Diyos ay nasa atin. Wag po tayo na kung saan ay kumpante tayo na tayo ay ako na may nananalangin, ako naman ay may relasyon sa Diyos. Pero dadating po yung panahon na talagang dadaanan po natin yung mga persecution trials. Kaya po yung dapat makita natin. Sabi nga po dito kasi, God does not preserve believers from difficult circumstances. Tayo po yun. But He tests both the righteous and the wicked. Binibigyan niya ng itinetest po niya, binibigyan po niya tayo na kung saan ay ang mga taong walang relasyon sa kanya at maging tayo ay pare-pareho nakakaranas ng may persecution and trials. Ang kaiba lang natin, meron tayo na kung saan ay pinananaligan at alam natin na kung saan yun ay parte ng buhay po natin pag tayo po ay dumaranas ng ganitong pagkakataon. Sabi nga po dito, God tests become a refining fire. Kaya nga po dumadating sa atin para po tayo na kung saan ay dumadaan sa apoy. Para po sabi nga po, kung saan ay apoy na kung saan ay ang sinasabi nga po, yung ginto ay talaga pinadadaan sa apoy. Na kung saan, para kung saan ay mahubog lagi mahubog tayo sa mga persecution and trials. Kaya huwag po tayo magbabak out sa panahon na tayo po ay may mga trials and persecution. Bagkus harapin po natin ng buong katatagan. Sabi nga po kasi, God does not preserve believers from difficult circumstances, but He tests both the righteous and the wicked. For some, God tests become a refining fire, while the others, they become an incinerator for destruction. Ginagawa naman nyo para ma-distract yung mga bagay na kung saan ay hindi niya kalooban na magpatuloy tayo. So may mga pagkakataon na dapat makita po natin yon. Sabi nga po kasi sa verse 5 ay lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat, namumuhing lubos siya sa mga suwail na walang batas.
Kaya po, the wicked and the righteous are pareho po na kung saan ay dumadaan sa mga pagsubok at trials na bigay ng ating Panginoon. Ano po, kalooban niya po yan. At pag dumadating nga po yun, mga panahong yun, kapit sa Panginoon, huwag bibitaw, lalo nating mahalin ng Panginoon, lalo nating mahalin ang gawain, lalong makinig ng salita ng Diyos, lalong dumalo sa ganung mga gawain. Para sa ganun, ay naandun nga po na lalo tayo magiging matibay at maririnig natin ang kapahayagan ng ating Panginoon. Ano po, sabi nga po dito, don't ignore or defy the test and challenges to come your way. Huwag daw po nating baliwalain yung mga hamon sa buhay po natin. Use them as an opportunity for you to grow. Gamitin po natin yung mga pagsubok na yon o mga trials na yon para tayo ay lalong lumago. Ano po? Lumago sa pananampalataya dahil yun nga naman na sinabi ni kay Pedro, we must grow in the knowledge of Him. So we must grow in the knowledge sa pagkilala sa ating Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po, dito pa our spiritual life is a spiritual journey po ay lifetime habang tayo nandito. Kaya po yun, na kung saan ay makita po natin na ang atin pong Punto ka tipis in order. pakimute po, Kuya Raymond, pakimute. Kasi habang busy mat ni Kapitan ka, mabalin mo eh. Brother Raymond, pakimute po. Hindi pa siya nag-mute, hindi alam. So, ayun po. Nakita po natin na kung saan ay, sabi nga po ay ang atin pong pagsubok at mga hamon sa buhay po natin, gawin daw po nating opportunity o pamaraan para po tayo ay lumago. Huwag po tayo na kung saan manlulumo, kagaya po natin ang ating mga kapatid, marami po ang may mga sakit, di po baga, may nag-undergo ng chemotherapy, pero nakikita po natin dahil sila po ay araw-araw nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikita po natin, at sila din po ay nagbibigay natin ng kalakasan. Dahil andun nga na kung saan ay sa mga hamon ng buhay, nakikita po natin yung pangalanginan po natin dito sa ating ginagawa ay hindi po nawawalan ng kabuluhan na magbibigay naman ng pag-asa sa mga kung saan ay may mga kaguluhan, may sakit, ilan po sa ating mga kapatid. Andun nga po may mga sakit sila, pero open po sila sa ganitong gawain. Pero kaya nakikita po natin yung katatagan sa kanila. Ano po? So, ayan. Sabi po dito sa verse 6, ang masasama ay pinahahapdan niya ng bagang malingas, apoy na asupre upang pahirapan sa matinding alab. Si Yahweh ay tapat sa gawang mabuti siya. Ayan, kita po natin. So, hindi po natin dito dapat i-ignore na talaga pag tayo nagiging palalo na at sa kabila ng mga pangaral, paalala at nagpapatuloy pa rin tayo sa mga gawang hindi nararapat, ay andun nga po, na mismo sabi nga po, ang Diyos natin ay andun nga po ang siyang pagpibigay ng patuloy na kung saan, sabi nga po dito, bagang maningas, at apoy na asupre, na pahirapan sa matinding alab. Alam po natin na tayo po ay naranasan natin to, pero alam natin, may assurance tayo, pag naranasan natin mga ganitong bagay, may Diyos tayo na kung saan nagko-control. Tinuturuan lang po tayo maging matatag sa buhay po natin, mga kapatid. At si Yahweh ay tapat sa gawang mabuti, siya nalulugod, at sa piling niya mabubuhay sila, silang sumunod. Ano po, kaya piliin na po natin na tayo ay sumunod. Ano po, wag na po tayo mag-disobey parang sa kanyang mga batas. Dahil andyan po naman may nagkukumbik sa ating banal na espiritu para tayo po ay maging matuwid lagi sa harapan ng ating Panginoon. Na kung saan ay siya po ay nag-aayos na relasyon natin sa Kanya, inaayos po yung buhay natin, pananalita, kilos, gawa, na kung saan ito po ay talagang minobold po tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita na araw-araw po nating napagnilayan. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Nawa po, meron pong naiwan, meron po tayong nakuha sa chapter 11 na ito, na aklat ng mga awit. At tayo po ay manalangin. Muli po, Ama, ang aking pasasalamat, pagpupuri. Salamat po, O Diyos, ay mga salita namin sa nagpapaalala sa amin upang kami hubugin na aming pong pananampalataya, pananalig sa iyo, God. Sa buhay po ni Haring David, na marami siyang karanasan, pero napagtagumpayan niya lahat ng iyong Panginoon habang siya po, O Diyos, ay naglilingkod sa iyo, Panginoon. Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang tapang ni Haring David, yung pong kanyang hindi nawala yung pagtitiwala sa iyo, nawa po, ganoon din po ang aming pong magawa. Dahil ito po sa aming pagninilay ng salita mo,
ay ito po, O Diyos, ay patuloy na itinuturo mo sa amin. Gawin po namin ang nararapat na makapagbibigay kaluguran sa iyo, Ama. Salamat, salamat po, God, at salamat. Ikaw po ang magpala sa bawat isang mga kapatid ko, God. Ibilas mo po ang bawat isang narito na alam ko, Panginoon, ang tumanggap sa iyo at nagbukas sa mga tahanan ng kanilang mga upang ikaw po katupuin makinig sa iyong mga salita. Kaya po, Ama, salamat sa buhay po ni Ate Jane Salceda. Nakasama po namin si Raymond. Lord, salamat sa buhay po ni Pastor Nilo. Nakasama po namin ngayon Sir Adrian, si Pastor Jess, si Billy Jane, Ate Jane, si Ate Cristeta, Ma'am Andrea, kay Sir Rene, kay Sir Pastor Rodel. Thank you po. Kay Ma'am Annalisa, kay Sir Ate Veronica, kay Ma'am Annalyn, kay Kelly Ann, at kay Jeneline. Lord, kami po isang pagkakapatid na bigkisin mo na iyong kalingat habag ng pag-ibig mo at pagpapala ay sumaamin po, O God. Salamat po, Ama, sa lahat ng aspeto. Ikaw po ang tutugon sa aming mga pangangailangan. Lord, ikinukomit po namin ang buong maghapon sa mga araw na ito at sa aming mga kapatid na sa ibang bansa. Ikaw din po ang magpapala at mag-iingat sa kanila. Sa sakit karamdaman, iingatan mo po ang aming mga kapatid na kung saan ay sila po ay nagtatrabaho. Patuloy na yung malabay na pakpak ang ipupupong po sa amin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay po namin. All the glory is yours alone, O Father. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Purihin po ating Panginoon. Back to you po.